Years, 500 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang pananampalatayang Kristiyano dito sa ating kapuluan. 1521, 2021. Tunay nga ang taon na 2021 ay taon ng labis na pagpapasalamat, taon ng labis na biyaya para sa buong simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang kamay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pananampalatayang Kristiyano na pinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng mga misyonerong dumating sa ating bansa 500 taon na nakakaraan. Tunay na napakalaking biyaya ang regalo sa atin ng Diyos nang ipakilala sa ating mga ninuno ng mga misyonerong galing sa Espanya na may iisang Diyos na may 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig. Siya nagkaloob sa atin ng ating buhay. Nang magkasala ang tao, si Kristo na bugtong na anak ng Ama ang nag-alay ng kanyang buhay sa krus para maligtas tayo sa kasalanan at kamatayan. Ito ang buod ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag,
tinanggap natin ang buhay ng Diyos, kung saan ay pinuspos tayo ng Espiritu Santo at naging mga anak tayo ng Diyos. Mula noong 1521, 5 siglo na tayong Kristiyanong bansa. Ang pananampalatayang Kristiyano na ating tinanggap ay umusbong, lumago, lumaganap sa iba't ibang dako na ating bansa. Sa tulong na rin at biyaya ng Diyos, hindi basta tinanggap natin sa isip at pagkaunawa ang ating pananampalatayang Kristiyano. Iminulat natin ang ating mga mata, ating buong pagkatao sa tunay na pagsasabuhay na ating pananampalatayang tinanggap. Naging maliwanag sa atin na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya naman, nagsisikap tayo na magmalasakit sa ating kapwa, tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga dukha. Ang Pondo ng Pinoy, nilunsad noong 2004 sa pangunguna ng kanyang kabunyian Gaudencio Cardinal Rosales, ay nagtuturo sa atin ng pananampalatayang mulat at isinasabuhay sa pagtulong sa kapwa. Tinuturo ng Pondo ng Pinoy na dapat tayong gumawa ng mabuti sa kapwa kahit maliit. Ang turo nga ni Cardinal Rosales, anumang magaling kahit maliit, basta malimit patungong langit. Kahit pala 20 sentimos lang araw-araw, kung bukal naman sa loob, natitipunin natin sa isang lalagyan. At pag napuno na ang lalagyan ay iaalay sa misa o dadalhin sa parokya, pag pinagsama-sama ay malaking halaga. Ang naipong mumunting kaloob ay itinutulong natin sa pagpapakain sa mga batang kulang sa timbang, sa mga pagkakakitaang hanap buhay, kaya hindi sa mga pabahay at maging sa mga nasalanta ng kalamidad. Ganito natin na isasabuhay ang ating pananampalatayang tinanggap. May pag-ibig, may pusong matulungin, may pagdamay sa mga nangangailangan. At dito tayo gagantimpalaan ng Diyos pagharap natin sa Kanya sa kabilang buhay. Hindi itatanong ng Diyos sa atin sa huling paghuhukom kung gaano kalaki ang ating bahay o kung gaano karaming pera mayroon tayo. Hindi niya itatanong sa atin kung anong tinapos natin sa pag-aaral. Ang itatanong ng Panginoong Hesukristo sa atin ay, nagpadama ka ba ng pag-ibig sa iyong kapwa? Tumulong ka ba sa mga nangangailangan? Tama ang palaala ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawa, udyok ng pag-ibig. Isabuhay natin ang ating pananampalataya mulat sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng Pondo ng Pinoy. Good evening, brothers and sisters. Let us include the following intentions in our prayers in this Mass. For the thanksgiving of R.G. Carlos and family, Sonico family, Elena Escrivias and family, Ernesto de Leon and family, Beth Castro and family, Tina So and family, Joyce Peñas, Reniel Pamiñal, and Jerry Soriano. For the birthdays of Neri Tadena and Joyce Rutin. For the special intentions of Magda Borromeo, R.G. Carlos and family, Teresa Veron, Armor Hernandez, Rochelle Veron, Rosil Marie Sangalang, Sonico family, and Andrew and Joyce Peñas. For the wedding anniversary of Paul and Faye de la Cruz. For the healing and recovery of Virginia Marie Sonico, Maricel Gatchalian, Vivian Guiaya, Nestor Alcantara, Joseph Nazareth Cruz, Kathy Tansinco, Filimon Cantano Jr., Flor Galay, Gloria Malay, Gloria Viola, Dian Rojas, Reggie Yamada, Remedios Lampira, and Jennifer Reyes. For the souls of Rogelio, Rosita,
Rizalina, Tanto, Florentino, Ramon, Adriano, Ignacio Sr., Ignacio Jr., Rosalinda, Alan, Mario, Alfredo, Victoria, Corazon, Nenita, Nestor, Rodrigo, Augusto, Leoniza, Jackson, Carmeta, Alice, Sally, Marlon, Chimvelin, Anastasio, Danilo. For all the souls in purgatory, the forgotten souls, and those interred here at the St. Teresa's Garden, Columbari. Please kneel for Oratio Imperata on COVID-19. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Teresa of the Child Jesus, pray for us. Prayer for vocations. Lord of the harvest, bless young people with the gift of courage to respond to your call. Open their hearts to great ideals, to great things. Inspire all of your disciples to mutual love and giving, for vocations blossom in the good soil of faithful people. Instill those in religious life, parish ministries, and families with the confidence and grace to invite others to embrace the bold and noble path of a life consecrated to you. Unite us to Jesus through prayer and sacrament, so that we may cooperate with you in building your reign of mercy and truth, of justice and peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Ngayon, ang unang araw ng simbang gabi o Misa de Gallo. Magsitayo po ang lahat. We
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Sinisimulan natin ngayon ang simbang gabi at inialay natin ito sa mahal na Birhen. Siyang na araw na ating paghahanda para sa pagdating ni Jesus. At bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang, ating munang aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Sa mga pagkakataong kami nagkasala sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo sa amin na iyong pag-ibig na wagas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Lingapin mo kami, Panginoon, at sa kahirapan na iyong iligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupun ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumadangin sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ni Isaías, ipinakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin.
Sumainyo, Panginoon, at sumaiyo rin. ang simula ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at napagto siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan kong patutuan ng tao. Sinasabi ko lamang ito para mailigtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Unang gabi ng ating simbang gabi, isang tradisyon na ginagawa nating mga Pilipino bilang paghahanda sa darating na Kapaskuhan. Magandang salaysay ko sa inyo ang kabuuan ng simbang gabi. Nagsisimula tayo para maunawaan natin ang gusto na itong ginagawa natin. Ang simbang gabi, tawag dyan ay Misa de Aguinaldo, o Misa de Gallo, ay nagsimula na maging tradisyon noong panahon ng mga Kastila. Kung yung tatandaan, nasakop tayo ng mga Kastila kung saan nanggaling ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. At mga panahon na yun, yung pagsasapit ng Pasko, no, ang mga Pilipino, mga Indio na tawag, mga natives, ay ang kabuhayan ay nagtatanim. Kaya't hindi sila maaaring magsimba ng may sikat na ng araw sapagkat kinakailangan ay maaga nandun na sila sa kanilang mga taniman, sa kanilang mga bukid. At lalo na nung panahon ng Kastila, sapagkat nasasakop tayo, ang pahinga lamang ng mga magsasakay yung katanghalian. And they work throughout the day hanggang gabi, hanggang magtakip-silip. Kaya't naisipan ng mga simbahan ng panahon na yun na ilang paghahanda sa darating na Kapaskuhan ay gawing maagang-maaga yung simba na mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na magsimba at makapaghanda sa darating na Pasko. So yun ang origin niyan, no? Yun ang unang pahulugan ng simbang gabi, no? Kaya ang tawag Misa de Gallo. Alam naman natin dati sa Spanish ang gallo rooster, no? Pagpilao ng manok. Kaya ginagawa ang simbang gabi sa madaling araw talaga, bago sumikat o bago pumutok ang araw na tinatawag. At mapapansin ninyo na kapag binilang ninyo yung simbang gabi, siyam na gabi yan o siyam na madaling araw. Depende kung saan kayo. May anticipated na tayo kasi ngayon. No? Pagka sinabi siyam sa ating pananampalataya, sa liturgia natin, novena yan. Kaya novena, noven, galing sa wikang Latin, sabihin 9. At kapag novena, may kahulugan. Ibig sabihin, ano ba itong novena? Siyam na araw na pagsisimba. Ibig sabihin, siyam na araw na tayo nagsasakripisyo sapagkat iniaalay natin itong mga araw na ito para sa ating mahal na ina. Sumasabay tayo sa kanya sa paghahanda sa darating na Kapaskuhan
Hindi lamang itong 9 na araw na ito, no? Kaya mapapansin niyo yung 9 days also represent 9 months na kung saan dinala ng ating mahal na ina sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't itong 9 na araw na ito na nagre-represent, no, hindi lamang ng araw o hindi ng buwan, na kung saan nakikiisa tayo sa ating mahal na ina sa kanyang sakripisyo sa pagdadalang tao sa ating mahal na Panginoon. At sapagkat ito'y novena, no, kaya nga sinabing novena, kaya nga siya, ibig sabihin, pag nagsimula tayo, tatapusin natin. Kaya, sakripisyo ito eh. No? If we want na magkaroon ng kahulugan yung novena sa atin, araw-araw o gabi-gabi ay tayo magsisimba. Alam ko, meron sa atin na magsisimula lamang, tapos sa dulo magsisimba eh. Nasabihin, nakumpleto ko yung simbang gabi. Kung minsan naman bungal-bungal, paglangpag lang yung pagka ganun, hindi novena yun. At pag sinabi natin novena, may kasama tayong kahilingan. Diba alam natin novena sa perpetual health, no? Yung Merkules. Pag nag-novena tayo, meron tayong may kalakip na hiling tayo eh. May wish tayo. Kaya nga, ngayon sinisimulan natin ang simbang gabi, dapat malinaw sa atin. No? Ito'y ginagawa natin para sa karangalan ng ating mahal na ina, sa paghahanda, sa pagdating ng kanyang anak, sa darating na Kapaskuhan. Christmas Day. Pangalawa, sa pagdating novena, ito'y kukumpletuhin natin sapagkat may kalakip itong kahilingan para sa atin, no? Na kung saan naway matupad pagdating ng Kapaskuhan. Kaya mapapansin ninyo sa kabuuan ng simbang gabi, no? Lahat ng ito'y isang paghahanda, preparation, no? Para sa darating na Kapaskuhan. Mapapansin din ninyo sa mga Gospels, no? Sa mabuting balitang binabasa, katulad halimbawa ng Ebanghelyo ngayon, tungkol kay Juan Bautista, na kung saan siya naghanda sa daan ng Panginoon bago magsimula ng pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoon. Sa mga susunod na araw, mapapansin ninyo kahandahan, parang revelation, dahan-dahan na pinakikita yung paghahanda para sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pagsisimula ng ating novena, simbang gabi, nawa, una, mabuo natin ito. Ikalawa, ginagawa natin ito para tayo nagsasakripisyo sa paghahanda sa darating na Kapaskuhan at para sa karangalan ng ating mahal na ina. Amen. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 7 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos sa mga nagsugo kay Jesus upang magsilbing liwanag nating lahat. Kung tiwala tayong manalangin, Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari,
at mga diakono sa sinumpaan nilang tungkuling kilalanin, isabuhay, at ibahagi si Heso Kristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Maging tagapagtanggol nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Makaramdam nawa ng kaginhawaan at pag-asa ang mga kapatid nating nagtitiis sa kahirapan, mga inaabuso, mga biktima ng karahasan, krimen at pandarambong. Mabigyang pansin at akayin nawa sila ng mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di nagmamali. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, na may pag-alapin mo ang pag-asa sa aming mga puso sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng pagdupog ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya
Inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pag-ibinihag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsinang, kami nananabik, nananalangin lubos na makaharap sa kanyang katapilan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo na walang humpay, sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong panalamang ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago, walang hanggang tipan. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagpabuhay ng iyong anak, kaya pinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig,
kay San ni Francis na aming Papa, ni Francisco at Noli ang aming mga obispo at ang tanong kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagkakaisa ng ating pananampalataya at handa ng ating pag-ibig sa Diyos, sama-sama natin mabuti. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo at maghanap ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace.
Biyayado ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pinagpala ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng misyon para sa 2021 taon ng Missio ad Gentes. Diyos Amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya ay nabuhay na mag-uli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo sa nakalipas na 500 taon, marating na mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marugdog na paghahangad na makatulong sa iba na mananampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at paminintakasi sa mahal na ina ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para ilang paalaala. Inaanyayahan ko ang lahat na muling suportahan ang proyekto ng parokya na Pamaskong Handog ni Tere sa pamamagitan ng cash donations. Ang malilikom po sa proyektong ito ay itutulong sa mga parokya sa Marikina
na nasalanta ng bagyong Ulysses. Maaari niyo pong ilagay ang inyong cash donations sa pamaskong Hando Litere envelopes at ihulog sa balupay o sa drop box na inihanda para dito. Nais naming pasalamatan ang mga offerors sa misang ito, Mr. and Mrs. Roldan Carezo and family, Mr. and Mrs. Gloria Esplago Canlas and family. Kung nais niyo pong maging offerors sa ating mga misa, ipaalam lamang po sa mga greeters and collectors. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, nagulawan naming madama ang iyong kagandahan loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan-tao ng iyong anak ngayong aming ginugunita, ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na parito na noon ay hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig at puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain lahat kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng ating banal na misa, humayo kayo ng payapa. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at magandang gabi. Simbang gabi ay simula ng Pasko. Ang gabi simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Ang gabi ay tumigising, sa tuktok ng kasayang manangkin. Ay kamingkong ng maaga kami kinabukasan. Lalakad kami ng kalakban. Pagdating ng ninong at ninang ng maligayang Pasko ko at narinig ang kamay.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na iyong ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob. Inilalapit namin sa iyo ngayon ang aming mga kalooban na ikaw lamang ang nakaalam sa kabila ng mga krisis na aming nararanasan. Gayon din ang mga sakit at hinagpis ng aming mga kapatid na patuloy na tumatanaw sa isang maayos at payapang kinabukasan. Sa mga naglilingkod sa aming bansa at bayan para maipadama ang kaligtasan at kalusugan sa bawat isa. Sa mga tagapaghatid ng mensahe ng kaalaman at kabanalan para maiparating sa bawat mananampalataya ang iyong patuloy na paggabay sa iyong kawan. Sa bawat pamilyang magkakasama at magkakalayo, na patuloy na umaasang sila ay magkakaroon ng pagkakataong magkasama-samang muli bilang nagmamahalan at nagdadamayan. Sa mga taong patuloy na umaasang may papamalas muli ang biyaya ng paggawa para sa kauunlad ng bansa. Sa mga kapatid naming kapuspalad na nagnanasang makaahon sa lubos sa nararanasang hirap. At sa bawat taong nagnanais maranasan ang ligayang tunay na sa iyo lamang makakamtan. Kahabagan mo po kami, Panginoon, na sa aming pagluhog na ito ay tulungang mapawi na ang aming mga dagok na patuloy na sa amin ay bumabalot. Ang iyong pag-ibig at pag-asa nawa ang siyang magpapasigla at magpapalakas ng loob sa aming kahinaan at takot. Gabayan mo kami tungo sa isang tunay na buhay na puno ng sigla at pananampalatayang dalisay sa tulong ng aming inang si Maria. Birhen at kapayapaan at mabuting paglalakbay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.